Si Senator Robin Padilla, napaka dali lang sabihin sa kanya na pagbayarin yung nakapatay, yung mga bata o ano man yan, kailangan ikulong. Pero ang tanong natin, bakit si Senator Bato ay hindi niya masabi na kailangan magbayad ka rin? Dahil, di ba, may kaso ka, dapat makulong ka rin, di ba? Kasi may warrant of arrest ka. Kumusta mga boss? Nandito naman tayo dahil grabe, lalong tumitindi ang naging issue ngayon, no, na kung saan tungkol sa dalawang bata na nakapatay, no, pumatay sa kanilang mga classmate, di ba? So ngayon mga boss, ang daming mga nakikita natin post, no, na kung ano-ano, no, na itinuturo kasalanan ng gobyerno, kasalanan ni PBBM, no. So eto, kung nakita nyo, nagsalita ngayon ang mayor ng Tacloban na si Mayor Romualdez, na kung saan sabi nga naman niya ay hindi trabaho ng gobyerno disiplinahin ang mga bata. So para sa akin, totoo, di ba? Kasi alam nyo po, no, ang mga bata, no, unang-unang nagdidisiplina diyan yung mga magulang, di ba? Nagtuturo kung ano yung magandang asal, no? Kung ano yung hindi maganda, ganyan. Pagka pinaaral mo sila, no, pinaaral yung mga bata, matututo sila magsulat, matututo sila magbasa, at malalaman na nila, no, ma-upgrade na yung kanilang kaisipan na kung ano yung mali at kung ano yung tama. Pero kailangan pa rin ang gabay ng magulang. Di ba? Hindi mawawala ang pagdisiplina ng magulang. Number 1 yan. Kasi hindi katulad noon, nung panahon ng 90s, ang mga bata, no, ay nakukurot at napapalo ng mga guro. Di ba? Ngayon, hindi na nila nagagawa yun dahil nagrereklamo ang magulang at pwede pa silang matanggalan ng lisensya. Diba? So noon, pagka hindi sumunod, kinukurot dito, no, pinapalo ng stick, no, yung kamay. So pag hindi naman sumunod, no, minsan pinapaarawan nila, pinapabilad sa araw, ganyan, tapos pinapahawak ng libro. So ganoon yung mga guro nung panahon ng 90s. Pero ngayon, hindi na nila magagawa yun dahil pwede silang matanggalan ng trabaho at pwede silang mawalan ng lisensya, di ba? Dahil yung magulang sasabihin, ikaw pinapalo, kinukurot mo ang anak ko, samantalang ako hindi ko yan pinapalo, hindi ko yan kinukurot. Ganon na ngayon, di ba? So alam nyo po mga boss, no? So kailangan talaga ang mga bata, una-una yan, disiplina, no? Para hindi mangyari yun. Sabi nga nila, kaya daw nagawa yun dahil binubuli. O binubuli pero wala siyang karapatang pumatay ng kanyang mga klase. Pero ang masama pa dito, na nakita ko na kung binubuli siya, pero bakit halos lahat ubusin niya? Diba? Ang lupit. So dito naman, may nagsabi sa akin, anong masasabi mo sa sinabi ni Senator Robin Padilla na dapat daw managot, makulong yung dalawang bata na estudyante na nakapatay ng kanilang classmate. So para sa akin, tama, no? Tama lang na makulong, no? Pagdusahan, pagbayaran ang mga ginawa nilang pagpatay, no? Kasi kahit nasabihin natin minor de edad yan, hindi naman po pwede, no? Sana magkaroon ng ustisya yung mga namatayan. Kasi hirap dito porket minor de edad, no, hindi na pwede kulong, di ba? So eto ang dapat mabago. Dapat kapag nakapatay, dapat magbayad muna, no? Bayaran niya ang kasalanan niya. Pero dito kasi, no, ang para sa akin naman sa sinasabi niyo na niyan, no, si Senator Robin Padilla, napaka-dali lang sabihin sa kanya na pagbayarin yung nakapatay, yung mga bata o ano man yan, kailangan ikulong. Pero ang tanong natin, bakit si Senator Bato ay hindi niya masabi na kailangan magbayad ka rin? Dahil
di ba? May kaso ka, dapat makulong ka rin, di ba? Kasi may warrant of arrest ka, no, sa ICC, no? So, nakikita kasi ito si Senator Robin Padilla, nakikita niya yung mali ng iba, pero yung mga nasa gilid niya, nasa paligid niya, hindi niya nakikita yung mga mali, no? Lalong-lalo na yung sa sarili niya na mga ginagawa niya na hindi maganda, hindi niya nakikita. O katulad nung sinabi niya na kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte, di ba? So alam naman natin lahat, kaya ka pinili ng maraming tao, kaya ka iniupo ng sambayan ng Pilipino bilang senator dahil umaasa ang bawat Pilipino na magsiserbisyo ka ng maayos para sa taong bayan, di ba? Hindi yung kasi nakikita natin ngayon, parang yung serbisyo niya parang sa iisang tao lang. Hindi para sa lahat. Di ba? Ako, kung naalala no, si Senator Robin ay talagang number 1 yan sa akin. Noong 2022, yan ang pinakaunang senator na lagi kong sinasabi na dapat suportahan. Di ba? Kasi, sabi ko nga, pag bagong muka, umaasa tayo na may magandang gawin. Di ba? So, siyempre, kalahi ko rin, di ba? Kasi balikis lang na si Senator Robin Padilla di ba? So, siyempre, sabi ko nga, no, the best talaga na may maupo na isang Muslim na senator sa Senado para malakas, no, para marinig naman yung sigaw ng mga Muslim, di ba? Yun ang lagi ko sinasabi noon, di ba? So, siyempre, kahit ganon ko siya sinuportahan, kahit na talagang number 1 yan sa akin, so, hindi ko lang kasi nagustuhan dito, no, kay Senator Robin Padilla, yung tulad nung pagsulong niya ng kung saan pwede daw kasalin, no, ipakasal yung lalaki sa lalaki, talagang maraming nadismaya, at nadismaya rin ako sa ganung gusto niya, no, na pwede kasalin, pwede ipakasal yung lalaki sa lalaki, kasi bawal yan sa mga Muslim, no, bawal yan sa Islam, di ba? So yun nga, no, gusto ko yung sabi niya na kailangan kapag nakapatay kahit na minor de edad magbayad sa kasalanan na gawa, no? So tama yun, pero hindi maganda, hindi tama yung sinasabi niya na pinasabay lang niya si Senator Bato, di ba? So yun ang hindi tama, di ba? So para sa akin okay yun na managot muna, no, kahit na minor de edad yan, kasi kailangan ng hustisya para doon sa mga namatayan. Hindi po pwedeng tiway na lang yun, di ba? O isipin mo na lang kung ikaw yung namatayan, anong mararamdaman mo kung hindi mo makakuha yung hustisya, di ba? Para nga sa akin kung ako lang tatanungin sa ganung karami, biruin nyo, no, ang dami niyang tinamaan. Tapos kung napatay niya lahat yun, aba, ang dami niyang mapapatay, di ba? So, yun ay hindi mo masabi na hindi niya sinasadya yun. Kasi ang daming tinamaan. Okay lang sana kung isa o dalawa lang, di ba? So yun, ang dami. So halos lahat nun ay gusto niyang patayin, di ba? So para sa akin, no, bilang opinion ko lang, kung sa akin lang, no, kung ako lang yung namatayan, no, siguro ang hihingin kong hustisya, bitay, di ba? Kasi siyempre, hindi na matutumbasan ng pera ang buhay ng isang tao, di ba? So, para sa akin, kung opinion ko lang ang hihingin, no, kung ako lang ang namatayan, no, tapos nakita, no, may ebidensya na sila ang pumatay, no, kung pwede lang, mas gusto ko na bitay, kasi para patas, no, para kasi wala na yung pera, kasi walang silbi yan kahit na gaano pa kalaki yung ibabayad, hindi na may babalik yung isang buhay. Kaya napakahalaga ng buhay kumpara sa pera, di ba? Ang dami nagsasabi na puro kasalanan daw ni PBBM, kasalanan ng gobyerno, hindi na daw safe sa Pilipinas, walang kwenta ang gobyerno. So yan yung mga salita na paninira.
Kasi alam nyo, no, sasabihin nyo na hindi safe sa Pilipinas, no? Hindi naman kasalanan ni PBBM yan. Dahil hindi naman lahat ay dapat kay PBBM lang. Diba? Ano naman ang silbi ng mga nasa babang opisyal? Diba? So, ano yun? Display lang sila. Diba? At alam nyo, kaya nyo nasasabi na hindi safe sa Pilipinas, hindi safe dito sa bansa natin dahil galit kayo sa admin ngayon. Dahil ayaw nyo kay PBBM. Dahil DDS kayo. Yun ang rason. Kaya nyo nasasabi na hindi safe sa Pilipinas. Kahit sinong presidente, no, hindi kayang mawala ang krimen na nangyayari dito sa Pilipinas. Kahit nung panahon ni Duterte, may mga krimen din na nangyayari. Hindi nyo lang nakikita kasi hindi naging issue, hindi nag-viral. Diba? Ang dami, no? So kahit yung pinagtatanggol nyo, yung pinagmamalaki yung tukang, no? Yung war on drugs, no, na kung saan marami din namatay na inosente, pero anong nangyari, di ba? So, huwag niyo sabihin na puro kasalanan ni PBBM. Tapos dami nagsasabi sa akin, nagko-comment, ano daw ang alam ng taga-Bukid, no? Alam nyo, no? Nasasabi nyo lang 'yan dahil tinatamaan kayo, di ba? Kasi alam nyo, ano naman ang silbi kung nasa syudad kayo pero mahina yung sagap, no? Nakatulad mo, nagmamangmaangan sa katotohanan kahit alam yung totoo, di ba? Mas pipiliin ko pa dito sa bukid, di ba? Kasi kahit na malayo ako, no, nasasagap ko yung totoong balita, no? Hindi katulad mo gumagawa ka ng paninira samantala nariyan ka. Yung iba nakikinabang nga. Tapos nakikinabang nga sa mga programa ng gobyerno. Tapos galit pa rin kayo. Sabi naman ng iba, no, alam ko na, sasabihin na naman ng iba, natural lang na pakinabangan, natural lang na tanggapin ng mga kababayan natin, no? Tayo, yung tulong ng gobyerno dahil nagbabayad tayo ng tax. Hindi yun ang point ko. No, okay yun. Kahit DDS ka o ano ka man, kailangan tumanggap ka. Kasi, tama, pera natin yan. Pero ang mali, no, nakikita mo na nga na tumutulong, tumatanggap ka, ay panay batikos ka pa rin sa taong nakaisip ng programa na iyong pinakikinabangan. So, yun ang pasasalamatan mo dahil naisip niya yung programa na yun at napabilang ka doon sa nabibigyan ng programa na yun. Kasi sa dami ng naging presidente, no, hindi niya naisip yung ganong programa. Yun lang naman yun. So ibig sabihin kahit DDS ka, kung hindi mo kaya magpasalamat, pwede ba tumahimik ka naman kung nakikinabang ka? Diba? Hindi yung sinusubuan ka na, galit ka pa rin. No? Kasabihin mo, tama lang na kinakain ko to kasi nagbabayad ako ng tax. Diba? Oo, tama lang yun. Pero ang mali, no? Hindi mo nakikita yung kahalagaan ng isang taong nakaisip ng programa na yun. Diba? Ganun lang. So, paano mga boss? Kung may komento kayo, kung may sabihin kayo, comment nyo yan dito sa baba ng video natin. At siyempre, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe.